Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, alam mo ba kung sino ang nagdala ng pananampalataya at kaayusan sa ating bayan noong ito ay bagong tatag pa lamang? Noong 1838, naging malayang bayan ang Kamiling. Sa mismong taon ding iyon, dumating ang mga paring Dominikano upang mga siwa sa ating spiritual at panlipunang pamumuhay. Ang Dominikano ay kabilang sa orden ng mga mangangaral, isang relihiyosong orden na kilala sa kanilang dedikasyon sa misyon, edukasyon at pagpapalaganap ng debosyon kay Santo Domingo. Bago pa man dumating ang mga Dominikano sa Kamiling, ang ating bayan ay bahagi ng malawak na misyon ng orden sa Pangasinan. Ang Kamiling, Paniqui at Gerona ay nasa ilalim ng kanilang spiritual na hurisdiksyon. Noong panahong iyon, ang Kamiling ay bagong hiwalay mula sa inang bayan ng Paniqui. Kailangan nitong magkaroon ng sariling simbahan, sariling pari at sariling sistema ng pamamahala. Ang unang paring Dominikano na naglingkod sa Kamiling ay si Father Juan Alvarez del Manzano, OP. Siya ang nagtatag ng bisita ng San Miguel de Kamiling noong 1834, 4 bago maging ganap na bayan ang Kamiling. Noong 1841, opisyal nang naging isang ganap na parokya ang Kamiling sa ilalim ng pamumuno ni Father Benito Foncuberta, OP. Siya ang unang kura paroko ng ating bayan. Sa ilalim ng mga Dominikano, unti-unting nabuo ang estruktura ng ating bayan. Itinayo nila ang tribunal, munisipyo, ang malawak na plaza at ang mga paaralan. Lahat ay nakapalibot sa simbahan. Ang mga Dominikano ay hindi lamang pari. Sila rin ang tagapayo ng mga lokal na pinuno. Gabay nila sina Don Vicente Galsim, ang unang gobernadorsilyo at ang 38 iba pang pinuno ng bayan. Sa pamamagitan ng kanilang patnubay, natutunan ng mga taga-Kamiling ang sistema ng pagbubuwis, sensus at sapilitang paggawa, polo y servicios, ang mga batas ng kolonyal na pamahalaan. Noong huling bahagi ng 1840s, sinimula ni Father Juan Luis O.P. ang pagtatayo ng permanenteng simbahang bato. Ang simbahang ito, ang ating St. Michael the Archangel Parish Church, ay isa na ngayon sa pinakamatanda sa Tarlac. Noong 1863, sa panahon ni Father Angel Gomez O.P., ang simbahan ay pinasinayaan. Ito ay isang ingranding okasyon na dinaluhan ng mga praile, opisyal at mamamayan mula sa buong rehiyon. Subalit noong 1880, isang malakas na lindol ang yumanig sa Luzon at gumuho ang simbahan. Hindi nagpadaig ang mga Dominikano. Sa pagitan ng 1879 at 1887, muling itinayo ni na Father Salvador Millan O.P. at Father Balbino Espeleta O.P. ang simbahan. Ang bagong simbahan ay may baro fasad, isang napakalaking bell tower at 4 na wooden retablo sa loob. Bago ito nasunog noong 1997, ito ang tinaguriang pinakamainam na napanatili na simbahan sa buong diocese ng Tarlac. Ang mga Dominikano ay hindi lamang nagpatayo ng simbahan. Sila rin ang nagtatag ng mga paaralan sa Kamiling. Sa pamamagitan ng edukasyon, maraming taga-Kamiling ang natutong bumasa, sumulat at magbilang. Nagtatag din sila ng mga infrastrukturang pantubig at irigasyon, isang malaking tulong sa mga magsasaka ng Kamiling na pangunahing ikinabubuhay ang pagsasaka ng palay, tubo at tabako. Sa ilalim ng mga Dominikano, unti-unting umunlad ang Kamiling. Ang dating maliit na baryo ay naging isang organisadong bayan na may sariling plaza, pamilihan at sistemang pangkalsada. Subalit noong 1896, sumiklab ang Rebolusyong Pilipino. Ang sigaw ng kalayaan ay umabot din sa Kamiling. Ang mga revolusyonaryong sundalo ni General Francisco Macabulos ay pumasok sa bayan. Noong 1898, ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas. Ang matagal ng pamamahala ng Espanya ay natapos. Kasama nito, ang mga paring Espanyol, kabilang na ang mga Dominikano, ay napilitang umalis sa Kamiling. Ang pag-alis ng mga Dominikano ay hindi biglaan. Sa loob ng 60 taon, 1838 hanggang 1898,
ang orden ay naging bahagi ng puso at kaluluwa ng Kamiling. Sila ang nagbigay sa atin ng pananampalataya, edukasyon, at kaayusan. Ang kanilang pamana ay makikita pa rin hanggang ngayon sa ating St. Michael the Archangel Parish Church, sa ating plaza, at sa ating kulturang relihiyoso na hanggang ngayon ay buhay na buhay. Ayon sa mga mananalaysay, ang mga Dominikano ay hindi lamang mga praile. Sila ay mga tagapagtayo ng pamayaan, mga misyonerong nagdala ng Kristyanismo, edukasyon at sibilisasyon sa ating bayan. Sa kabila ng kanilang pag-alis, ang diwa ng Dominikano ay nanatili. Marami sa mga naiwan nilang estruktura ay nakatayo pa rin, at marami sa kanilang turo ay patuloy na ginagabayan ang mga taga-Kamiling. Ang mga pangalan ng mga paring Dominikano, Foncuberta, Gomez, Luis, Millan, Espeleta, ay hindi dapat kalimutan. Sila ang mga unang guro at pastol ng ating bayan. Hindi perpekto ang kanilang pamamahala. Sila ay bahagi ng sistemang kolonyal na nagpahirap sa maraming Pilipino. Subalit sa Kamiling, ang kanilang positibong kontribusyon ay hindi maikakaila. Ang kanilang pag-alis noong 1898 ay minarkahan ang pagtatapos ng isang panahon. Ang panahon ng Espanya at ng mga prailing Dominikano sa Kamiling. Subalit ang kanilang alaala ay patuloy na nabubuhay. Sa mga sumunod na taon, ang mga paring Pilipino na ang pumalit sa mga Dominikano. Ang simbahan ng Kamiling ay naging simbolo ng pananampalatayang Pilipino. Hindi na dayuhan, kundi sariling atin. Kaya sa susunod na dadaanan mo ang ating simbahan o sa ating plaza, alalahanin mo ang mga Dominikano, ang unang nagtanim ng pananampalataya sa lupang ito, at ang mga unang nagbigay ng kaayusan sa ating bayan. Ang kanilang 60 taon sa Kamiling ay hindi lamang isang kabanata ng kasaysayan. Ito ay pundasyon. Ang pundasyon ng ating bayan bilang isang pamayanang Kristiyano at organisado. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa Kamiling? I-comment sa baba, baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-Kamiling.